Sa tindi at lawak ng pinsalang dulot ng magkakasunod na bagyo na tumama sa bansa, inirekomenda na ng National Disaster Risk Reduction and Management Council na isailalim sa state of calamity ang buong Luzon. Ayon po sa NDRRMC, sa pananalasa pa lamang ng bagyong Ulysses, umakyat na sa mahigit 100 ang nasawi, habang ilang probinsya ang nalubog sa matinding pagbaha. Ang sentro ng balita mula kay Bea Bernardo. Sa loob ng halos isang buwan, sunod-sunod na bagyo ang nanalasa sa bansa. Oktubre nang humagupit ang bagyong Quinta na 5 beses naglandfall. Nag-iwan ito ng matinding pinsala sa Bicol, Calabarzon at Mimaropa. Agad naman itong sinundan ng Super Typhoon Rolly na ayon sa mga eksperto ay ang pinakamalakas na bagyo sa buong mundo sa taong 2020. 4 na beses itong naglandfall, napuruhan ng bagyong Rolly ang Bicol. Pinadapa nito ang Catanduanes at Albay. Pero ang epekto ng kalamidad sa Albay pinalalapan ng lahar flow. Hindi rin nakaligtas ang Calabarzon kung saan maraming lugar ang binaha. Dumaan ang bagyong Shoni at bagyong Tonyo na nagdala ng pagulan sa malaking bahagi ng Luzon, ngunit hindi malaki ang naging epekto sa bansa. Noong nakaraang linggo, nanalasa naman ang bagyong Ulysses na 3 beses naglandfall sa Quezon. Ang pagulan, sinabayan pa ng malakas na hangin. Malawak ang naging pinsala ng bagyo. Kasama sa sinalanta ang Bicol na hindi pa nakakabangon mula sa epekto ng bagyong Rolly. Maging ang Metro Manila, nakaranas din ng lupit ng bagyong Ulysses, umapaw ang Marikina River na nagdala ng baha sa maraming lugar sa lungsod. Kinailangan ding ilikas ang maraming residente sa Rizal at Cavite. Pero habang nakatuon ang atensyon ng pamahalaan sa rescue operation sa mga nabanggit na lugar, unti-unti namang nilalamon ng baha ang malaking bahagi ng Cagayan Valley. Sa 5 bagyong dumaan sa Pilipinas sa nakalipas na mga linggo, pumalo sa mahigit 100 ang naitalang nasawi. Nasa bilyong-bilyong pisong halaga rin ng agrikultura at infrastruktura ang nasira. Ang pananalasa ng bagyo naging dahilan din ng power interruption at problema sa telco signal sa ilang lalawigan. Dahil sa tindi at lawak ng pinsala na magkakasunod na bagyo, inirekomenda na ng National Disaster Risk Reduction and Management Council na isailalim sa state of calamity ang buong Luzon. Sa emergency meeting kahapon na pinangunahan ni NDRRMC Chairperson at Defense Secretary Delfin Lorenzana, tinalakay ang mga ibibigay na tulong sa mga apektadong mangingisda at magsasaka at shelter requirements para sa mga nawalan ng bahay. Pinag-usapan din ang mga road clearing operations at ibang recovery intervention sa mga lubhang naapektuhan ng kalamidad. Napagkasundoan din ng NDRRMC ang pagbuo ng technical working group para magsagawa ng assessment sa dam management. Itinuturo kasi isa sa mga nakaapekto sa malawakang baha sa Cagayan Valley ang pagpapakawalan ng tubig sa Magat Dam. Inatasan ni Lorenzana ang pag-asa na i-review ang kanilang historical data upang mas mapatatag pa ang storm warning sa bansa. Nakatakdang ihain ng NDRRMC kay Pangulong Rodrigo Duterte ang kanilang rekomendasyon. Bea Bernardo para sa Bayan.